wala everything sa amin sa afternoon. May deliver ka pa? Wala na, tapos na. Akin lahat yan? Yes. Saan na yung ano? Walang ano? Oh, walang cover ang mukha. Kuya naman, para ka namang ano, kasama sa KKK. Hindi ka kasya anak yan niya, pag puro dyan mo lalagay. Pasok mo. So, ayan guys, ilan ba yung dumating sa amin na sako? Ng 1, 2, ayun pa yung dati namin. Meron pang ilang piraso doon. Tapos yung ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 6 na sako yan, iba't ibang size. May by 48. Tulad nito, by 48 to. Ito by 12 naman. Na large. Ito XL by 12. So, yan. So, iba't ibang size yan. Oh, tapos, ito ano ba to? Ito. Ito blanca yan. So, marami yan. Oh, hindi. Sa kabila. Ay, may... Ayan, guys. Ayan, may music. Ano to? Ito, ano to? Ang mga biskuit. Ano pa? Music. Ito pa. Alam pa yung kay Joseph. Ito pa. Kaya ito. Ayan pa. Kajin. So bukod doon sa may natira pa kami, nasa ako ng ano, ito pa yung aming natira. Yan yung aming natira. Ayan. So, pinlex ko guys yung diaper natin kasi talagang happy ang bentahan sa diaper, no? Napakarami talagang nagda-diaper dito. Kasi alam nyo guys, pati aso dito bumibili ng diaper yung amo. Yung mga pet lover dito bumibili ng diaper para sa kanilang mga pets. And then, mas mura-mura tayo. And then, ano, alam nyo ba guys, dahil nga sa lakas ko ng diaper na yan, nagbalak na rin ako, patay natin itong ingay. Nagbalak na rin ako talaga na tumawag sa mismong Happy Company. Actually, ang those days, ang gumagawa ng those days at saka ng Happy Cotton at saka ang Happy Pants, yan, ano sila, iisa lang silang company. So, kumontak ako sa kanila dati, tapos tinawagan nila ako. Sa kanila pala, para makuha mo ng napakamura talaga, yung talagang direct ng presyo nila, kailangan ang ipapa-deliver mo, ipapababa mo ay isang truck worth of 250k. Guys, ba't naman ako bibili ng ganun diaper, karami? Di diaper na lang laman ng tindahan ko. 250k, sabi ko, hindi ko po kaya yun, hindi po ba po pwedeng sako-sako lang? Hindi po ba pwedeng mga halagang 10,000 lang, halagang 20,000? Sabi niya, hindi po, ganun po yun. Kung gusto niyo pong makuha yung talagang factory price or manufacturer, basta factory price, kukuha po kayo ng isang truck, 250k worth. Naloka ako, sabi ko, wag na lang po, okay lang, maliit lang naman po akong sari-sari store. Sabi kong ganun. So yun, kaya kay EKC na lang ako kumukuha, under consignment pa. And yung price, competitive price pa din, maganda pa din ang price, no? Hindi papahuli sa aking mga kinukuhanan. So kaya okay na ako dito kasi retail naman ako eh. So kahit ba magbenta ako ng by 24, by 48, ano pa din, lalaban pa din sa presyo, maganda pa din. Ayan. So diaper pa lang yan. So hindi ko na nabuksan yung mga box ng mga biscuits, mga ano, Lemon Square nag-deliver kanina. Hindi ko na inopen lahat, no? Kasi nga guys, nakakapagod. Tapos magulo lang yung mga chichirya, pero bundles ang kinuha ko. Bundles ang mga, kasi sila kung halimbawa may available sa kanilang chichirya, hindi na nabuo na bundles, binibigay na nila sa akin. Kumbaga ba, halimbawa syempre hindi lang naman ako ang customer nila. So usually talaga po puro bundles at yung iba po ay boxes ang aking kinuha. Meron kaya tayong bikat? Walang bikat, ano, isang box yung kinuha ko eh. Meron po akong ahente ng mga Lucky Me noodles. Same price po kay EKC. Kaya po consignment pa. Kaya kay EKC na lang ako kumuha. Hindi ako nag-order doon sa kinukuhanan ko. So, talaga po medyo pinigil kong mamili at kay EKC ko na lang kinuha. Kasi nga, hindi na ako babiyahe, i-deliver na lang, consignment pa, mas makaluluwag pa. No, yun. So, pagbabayad na lang yung kailangan natin. So, kagandahan nga, hindi sumabay si Ate Lourdes din na deliver kasi nga, paano nga namin maiaayos. So, siguro baka bukas ma-deliver yung kay Ate Lourdes. Mga almost 20,000 yung tansya ko. Kasi may malagkit na bigasyon, tapos limang box ng bote ng gin na mantika na tigto 24 pieces ang laman bawat box. And then, marami. Doon kami kumukuha ng ibang mga
fast moving na repack dito na hindi nagtatagal sa amin, mabiling-mabili. Tsaka yung ibang mga disposable products, ganyan. Sa kay Ate Lourdes ko kinukuha yun. Asukal, especially, syempre, no? Sa kanya. Tulad niya, naubos na rin yung vlog ko kagabi na pinakita ko sa inyo yung mga asukal namin. Ay, wala na naman yung baba, no? Kaya kailangan na namin. I-text ko nga, i-remind ko sa Ate Lourdes na i-deliver na. So, yun lang. Ayan, guys. Hello, pagod match. Nalagyan ng pandikit yung buhok ko, nilagyan ng oil. Kaya ginanyan muna. So, hello guys, Mommy Park is here. So, nabasa ko yung mga yung mga comments nyo. Pero babasahin ko, magsha-shoutout tayo. But in today's video, no, teka, bago nga muna natin simulan na mag-shoutout at mag-vlog. So, ayan nga, nagpupuno-puno na tayo. So, another consignment for 2 weeks ang ating nakuha kay EKC, no? EKC Store. Dito lamang yan sa Pandi. Ayan. So, nakakatawa. Magkano ba yung bill ko? Nasa listahan, nasa around almost 53K. Pero pa yung binili kong cash na halagang almost 5K kanina na binaba ni Kuya Joseph. Meron doon na kinash na 5K lang. And then, ayun nga, no? So kasi ano nga tayo. So ang sad lang dito, wala kaming mga gatas. So mababakante na naman yung mga gatas. Pero sa mga dilata, medyo okay na. Ayan. So, shout out to Ben-Hur Caparoso 8321. Watching po, starting pa lang po ako sa tindahan, retailer, mga 100K panimula. Sana lumago. Na-enjoy ko po ang mga videos nyo at nakaka-inspire. Ayan. Forest of Joy 2021. No skip ads for Mommy Park. Ayan. Yun po, malaking bagay po. Maraming salamat. Malaking bagay po yun sa aming videos, no? I just cannot deny it kasi yun po talaga the way how we earn revenue is through ads na makakasagupan nyo, no? Wala namang problemang mag-skip. No, ano po ako, walang force na manggagaling sa akin. Nasa sa inyo na lang yon. Kasi nakakapagod din, no, yung before dati pag nagba-vlog kami, wag mong skip ang ads, ganyan, gaganon pa kami, ganyan. So kasi ang akala ko noon, kailangan yon para magpakitang gilas kay Lolo YouTube, no? But now okay lang po kahit ni-skip niyo yung ads. Maraming salamat po, Forest of Joy 2021 for no skip ads for Mommy Park. Maraming salamat. Beliana Santos HW5MC, na-miss po kita Mommy Park. Ingat po kayo lagi. Ayan. Mary Grace De Los Santos 6941. Yung araw lang naman akong hindi nag-vlog, kayo talaga. Tama ka Mommy Park, kulang ang 100K sa akin po, Max Glow at Almighty, kulang pa yon. May tindahan pa po ako, dahan-dahan lang po, lalago din naman po yon. Sa totoo po Mommy Park, 1,500 lang po, una kong puhunan sa store. Kasi dishwashing muna po ang business namin. Kung mamili ako dati Mommy Park, 3 times a day, kaya laban lang po. O diba, nagsimula sa dishwashing, hanggang sa meron ng paunti-unti na paninda, hanggang sa lumalago. O diba? So sa totoo lang, sa puhunan naman talaga, there's no prerequisite, no? Tulad ng sabi ko, dati pa, nakaraan pa, there is no prerequisite when it comes to nasa sa iyo yun kung paano mo palalaguin. Ang kagandahan kasi sa konsepto ng sari-sari store ay dahil nga malaya mo siyang magagawa, no, within your means. Yun ang kagandahan. However, may mga instances na kung may gusto tayo, na yun ang gusto nating mangyari na tindahan, syempre, humihingi yun ng kaukulang halaga kung magkano ang startup mo, no? Ayan. Mama Neng's Vlog 8587. Ilang days ka rin bago nag-upload, Mommy Park? Tagal namin nag-aabang sa'yo. Ano ba kayo? Pag nagbakasyon ako at doon ako nag-vlog, no? No social media at all. Ayan. Kaya nyo yan. Naniniwala ko sa inyo. Dami kong old videos. Panoorin nyo na lang. Mga kagagahan ko dati. Ayan. Tita Alot Vlog. Ay, totoo yan. Kahit malaking tindahan, hindi talaga kumpleto. May wala sa kanila na meron sa palengke. Tama. Gian Alcantara 5438. Kakapanood ko sa'yo, pati mga pamangking ko, kilala ka na. Pag nakikita ka namin sa bayan, sabi nila, Tita, di ba yung pinapanood mo sa YouTube? And then sabi pa niya, Mommy Park, sana sa susunod, pag kikita natin sa palengke ng Santa Maria, hawahan mo ako ng swerte. Sana magtalakas ako ng loob na kausapin ka. Until now, guys, hindi ko kilala si Gian Alcantara sa mukha. Talagang lagi daw niya akong nakikita sa Santa Maria. Nakakaloka. Actually, kahapon, nung namimili kami ng laruan doon sa Santa Maria, may bumati sa akin na mag-asawa. Yung babaeng, buntis yung asawa niya, and then, parang, syempre, dahil kami lang yun nandun sa may loob ng tindahan, kakabiruan, kasi mabiro akong tao eh. And then, yung guy, yun niloko ko kasi sabi ko, ayan, buhatin mo na, may ano na. Tapos nagkakatawanan. Tapos sabi niya, di ba po vlogger kayo? Kilala ko po kayo. Sabi sa akin, di ba po mami? Naloka ako. And then nakita ko yung
dapat magiging hipag po sa kuya ko before. No, yung ex ng aking kuya, nakita ko kahapon, si Ate Cherry, shout out sa'yo. Bit-bit niya yung anak niya. Nakita ko kahapon, sabi niya, hello mami, sabi niya sa akin gano'n. Hindi naman yun ang tawag niya sa akin. Ang tawag niya sa akin ay yung palayaw ko sa pamilya, sabi niya. Sabi niya, alam kong vlogger ka na. Yon, sabi niya gano'n. Tapos, nagtitinda rin daw siya. Then, yun, nagkamustahan lang ng konti, no? Kasi, kaklose ko siya, no? Pero yung hipag ko rin naman ngayon, wala naman akong sa mga hipag ko, mga bayaw ko, walang masamang tinapay sa akin na mga bayaw at hipag. Lahat yan, wala akong nakagalit, no? Yan. So, yun nga, kahapon, may bumati sa akin, nagulat ako. Tapos sabi ko, tapos ngayon, Ma'am Gian Alcantara, kapag nakita mo ako, batiin mo naman ako, no? Kahit ano itsura ko, kasi alam nyo, wala naman akong arte talaga kapag nasa labas, kung ano itsura ko, yun, kung ano nakikita nyo sa vlog, no? Maliban lang sa magandang resolution ng cellphone, yun na yun, no? There's no such special to Mommy Park or in Mommy Park. Batiin nyo ako, kausapin nyo ako para naman magkaroon tayo ng eto si Gian Alcantara, guys, ang ating viewers na laging kasama sa mga comments, no? Ganyan. So, pagdating naman sa paghawa, alam nyo po, sa totoo lang, sana nga sakit ang diskarte, sakit ang kaalaman, no? Para nakakahawa. Kaya lang, kasi talagang sometimes ang ating kaalaman ay through experiences, through knowledge, no? Self-learnings, ganyan, be open-minded, no? Yun ang pinaka-importante. And kung may pinagdadaanan, pwede naman kayong humingi ng advice kay Mommy Park. If you don't want na ma-vlog po yung tungkol sa mga pinagdadaanan nyo, edi i-PM nyo ako sa aking account, diba? So, wala namang problema doon. No? Basta't hindi ako busy, kakausapin ko naman kayo. So, sana Ma'am Gian Alcantara, next time ha, magparamdam ka. Kasi ako talaga yung tipo ng taong palabati ako sa pag yung nagkakatawanan, pero hindi ako yung tipong talagang magiging tandain, lalo na't hindi ka pa nagpapakilala talaga literal, no? So please, batiin mo na ang mami kahit saan mo ko makita, okay? Ayan. Rogen Danlag 8345 watching Mommy Park. Thanks for another learning. More power with Daddy Park. Ayan. Winnie 07, magandang umaga Mommy Park. God bless po. Ricky Anuevo, good day Mommy Park. God bless you always. Good evening Mommy Park. Ikaw libangan ko every night habang nagre-refill ng mga paninda. Ako kasi ang night shift sa tindahan. Lagi ako nag-aabang sa mga video mo. Mabuhay tayo Mommy Park. Ayan. Joveling Consehar. Ayan. Sabi ni Joveling Consehar. Ellen Pilar, hi Mommy Park watching. Thank you. May upload ka na. Ingat palagi po. Love you po. Love you too. Love you everyone. Love you everybody. And then, lumabas na yung pangalan niya. Hindi na yung parang code. Si Romel1594. Sabi niya, hehe, nauna din. Abangers ako sa vlog mo, madam. Noong una, iniiwasan kong vlog. Kasi ang haba. Ngayon, nauna manood. Totoo. Kasi siya po ang kauna-unahan na nag-comment sa aking video. No? Grabe talaga, no? Sir Romel. Na thank you, na-appreciate ng Mommy Park. So kasi thinking na lalaki to, no? Usually yung mga lalaki kasi napakadalang manood niyan din sa kapwa vlogger na babae or sa babae. Sorry, hindi pa sa kapwa katindera na babae unless meron talagang gustong malaman na information, no? Pero anyways, kahit yaw-yaw nanonood po kayo. And also kay Sir Ricky Anuevo. Very appreciated ko po talaga, no? At sana po ay wag po kayong magsasawa na suportahan ng Mommy Park, no? Kaka-start pa lang magtindahan na si Ben Horcaparozo 8321. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin? So, magkakaroon po ako ng video reaction. And sa totoo lang kasi syempre sari-sari store owner tayo, no. So, ito naman ay para bigyan ko lamang kayo ng insight ko. And just in case na darating dun sa panahon na baka makasagupan nyo sa social media kasi medyo trending siya, pag nilayan yung mabuti, ang sa magiging insight ko at galing sa insight niya. Okay? So, hindi ko alam kung makaka-copyright ako dito, pero siguro gaganyan ko na lang, tapos pakinggan natin pare-parehas, ano? Okay guys, pakinggan natin yung pakinggan natin yung interview ng isang influencer na business, na minsan na parang hindi mo malaman kung nagbi-business coach ba, kasi nagkaroon ako ng research tungkol dito, napakarami niyang basher sa totoo lang. So, let's have the video of Franklin Miano. Hindi ko alam kung parang merong parang may networking, ganon. At nagtitrending siya ngayon, nagkakaroon siya ng mga interviews talaga sa totoo lang. And nababansagan siya na nababansagan siyang mayabang, hambog, ganyan. Naku, ako nasasaktan doon sa mga sinasabi ng mga tao sa kanya sa totoo lang. But kung may patutunayan naman siya, why not, diba? Kaya lang kasi, ang dami nagsasabi daw na, sinasabi mo lang wala ka namang pinapakita ganyan. Basta
nilaliman ko ang pagre-research ko sa ano na to, dun sa mga videos nito at yung mga sinasabi ng mga tao na nag-follow sa kanya dati pa at na-imbier na sa kanya. No, ito hindi natin hinahamak, ha? Ang isang ating kapwa influencer. Ang point ko lang dito is kasi sari-sari store yung naging topic. So kaya gusto kong magkaroon ng reaction kasi baka mamaya mapanood nyo. So gusto kong pakinggan nyo yung kanyang insight, yung kanyang advice sa magiging advice ko. Okay? Hindi ito sa pagalingan kung sino magaling mag-advise. Hindi po ako business coach, no? Ang sinishare ko po sa inyo ay ang aking mga experiences. Okay? So, nag-guest siya sa kada umaga na si Aubrey Miles si Aubrey Miles ba to? Alam ko si Aubrey Miles to ang nag-host, no? So, nakita ko lang to sa feed ko sa Facebook. So, kaya sari-sari story yung naging topic. Nagulat na lang ako kasi nga dumaan lang. So, pakinggan nyo guys ha. Pakinggan nyo mabuti. Meron siyang sari-sari store. Gusto na mapalago, pero wala siyang kapital. Pero may sari-sari store na. Ano bang advice mo na pwede na gawin para mapalago? Para lumago ang isang sari-sari store, ito isa tong technique sa marketing na kapag magtatayo ka ng sari-sari store, kailangan mong magtayo sa katabi mong sari-sari store din. At mas possible, malapit. Meron kasi silang tinatawag na kapag lumapit ka sa isang competitor mo, baka bumaba ang benta mo. Ang totoo, hindi. Lalo pang tataas. Ayan, oo. Totoo. Pag may katabi kang magaling, mas stop. Totoo. Excited ako dyan. Kasi kapag mag-isa ka lang, ang unang isipin nila, bibili ba ako or hindi? Pero kung tumabi ka, isipin nila, kanina ba akong bibili? Basta psychology ng tao, kapag dumaan sila doon, saan kaya ako kakain? Dito ba or dito? So, mamimili sila. Meron siyang sari-sari. Okay, ayan. Pinaparinig ko lang sa inyo yung buong statement, yung buong interview. Ngayon, hihimayin natin at i-apply natin sa totoong buhay ng pagsasari-sari store. And I don't know kung nagkaroon na to ng sari-sari store na negosyo. Pero ang dinig ko, isa sa naging naging negosyo na pansimula nito ay yung mga thrift clothes, no? Mga ukay. Yun doon siya nag-start, parang ganon. So magulo kasi yung mga kinukwento niyang mga experiences. Merong sa bawat taon, iba-iba yung mga sinasabi niya. So, kaya pa kahit yung mga viewers naguguluhan. However, mag-focus tayo dito kasi sari-sari store. So, as a sari-sari store owner, so syempre, or a businesswoman as a sari-sari store business proprietor, bibigyan natin ng reaction at bibigyan natin yung insight natin. Kasi ang inaalala ko dito, baka mapanood ng mga sasabak pa lamang sa pagsasari-sari store, ay baka mamaya, hindi muna nag-isip, hindi muna hindi naniwala agad ng walang pag-aaral na malalim, no? So, okay, ulitin natin, then iisa-isahin ko. Sari store, gusto na mapalago, pero wala siyang kapital. Pero may sari-sari store na. Ano bang advice mo na pwede na gawin para mapalago? Okay, ang given is, meron daw isang tao na may sari-sari store na. Gusto niyang mapalago, pero walang kapital. So, siguro, may existing na tindahan, it's either dati nang nagtindahan, gustong mapalago, kulang sa kapital, or kaya naman ay may tindahan na, konti ang laman, gustong maparami, gustong mapalago. Okay? Maaaring ganon yung possible na scenario na, or yung situation ng sinasabi or tinatanong ni Aubrey Miles na situation ng isang negosyante. So, tingnan naman natin kung ano ang magiging advice niya. No, kahit napakinggan nyo na, iisa-isahin natin. Lumago ang isang sari-sari store. Ito isa tong technique sa marketing na kapag magtatayo ka ng sari-sari store, kailangan mong magtayo sa katabi mong sari-sari store din. At mas possible, malapit. Okay. Kapag daw ikaw ay may sari-sari store, dapat magtayo ka doon sa may existing ng sari-sari store. Malapit. As much as possible, malapit. Ano po ba ang ginagawa natin kapag nag-feasibility tayo para magtayo ng sari-sari store? Lahat po tayo, ang pinaka-target natin ay tayo ang maging hari at reyna ng isang lugar na tayo lang ang magiging resources ng mga tao na naroroon. Ang una nating tinitingnan ay ang kakayanan ng isang sari-sari store na ipuput up natin na makakuha ng share sa market kung merong existing competitors. Mapalad ang mga sari-sari store na naging pioneer sa isang lugar na sila lamang yung talagang resources ng mga tao when it comes to convenience. Bakit? Unang-una, solo mo ang market. Pangalawa, you don't have mahirapan when it comes to pricing kasi mas maganda ang possible na magiging profit margin mo dahil makakapag-price ka ng gusto mong presyo. Kaya mong maisagad ang tinatawag natin na 10 to 20% markup. So, napakaganda. So, bilang ako,
hanggat maaari, hindi ako pupunta doon sa mga marami akong magiging kakompetensya or magkakaroon ako ng kakompetensya. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ako pupunta or magtatayo ng isang negosyong sari-sari store na wala namang bibili kasi ang kailangan talaga natin dito ay customer. 'Di ba? Customer. So, kaya hangga't maaari, ang gusto natin, masolo natin ang area, masolo natin ang market. Yung kanya, ang gusto niya, ang ina-advise niya ay dumikit ka sa malapit sa may sari-sari store. Kasi daw, ito daw ay isang marketing strategy na ano? Meron kasi silang tinatawag na kapag lumapit ka sa isang competitor mo, baka bumaba ang benta mo. Ang totoo, hindi. Lalo pang tataas. Ayan, oo, totoo. Pag may katabi kang magaling, mas stop, totoo. So, excited ako dyan. Kasi kapag mag-isa ka lang, ang unang isipin nila, bibili ba ako or hindi? Pero kung tumatay ka, isipin nila, kanina ba ako bibili? Basta psychology ng tao, kapag dumaan sila doon, saan kaya ako kakain? Dito ba or dito? So, mamimili sila. Okay. Ayan. Ang ginagamit niya ditong strategy, yung marketing strategy na sikat, na yung kapag ka lumapit ka sa kakompetensya, mas maganda ang magiging laban. That is called a healthy competition. And that is called gusto mong kumuha ng existing market. Halimbawa, ganito yan. Kaya siguro merong ano doon, kasi doon sa lugar na yon, kasi marami sigurong nangangailangan ng ganoon. Pag nagtayo ako ng ganong klaseng negosyo, matik, meron na rin akong makukuhang market. Kumbaga ba, ang mangyayari nun, kakompetensya ka ng existing na, aamot ka ng customer. Kasi, kaya meron tindahan doon, kasi possible na meron ng existing na customer. Okay? Ngayon, ang gusto niya, dumikit ka doon. Meaning to say, pahihirapan mo talaga sarili mo. Bakit? Makikipagtagisan ka eh. Competition yan. No? Hindi natatapos sa ganun yon. Kasi parang ang mindset niya is, pinag-aano niya na, ang iniisip daw kasi ng iba, na kapag dumikit ka sa mga kakompetensya mo, bababa ang benta mo. The which is, hindi daw totoo yun. Bagkos ay, tataas pa ang benta mo kasi mas mag-iisip daw ang tao kung saan bibili. For me, that is a very wrong principles when it comes to sari-sari store. Kasi tayong mga sari-sari store, iniiwasan natin ang kakompetensya. Hanggat maaari nga kung may magsasara, matutuwa tayo. Hindi tayo matutuwa na naging ganon. I mean is, wrong term. Wrong term yung matutuwa. I mean, advantage natin ang mawalan tayo ng kakompetensya. No? Bakit ka lalapit sa magkakakompetensya ka? Ang unang kino-consider para magtayo ka ng sari-sari store ay ang inyong area. Gaano karami ang target market at gaano karami ang existing competitors mo at kung magkakaroon ka pa ba ng edge na makakuha ng market, magkakaroon ka pa ba ng space sa market or magkakaroon ka pa ba ng customer sa kabila ng may ilan-ilan na magiging kakompetensya or existing kakompetensya at ikaw ang bago sa area. Kaya nga 'di ba, ang advice ko kagabi sa vlog natin, pag tayo nag-feasibility studies when it comes to physical location, 150 to 200 meters mula sa target mong location ng tindahan, north to south, east to west, kailangan alam natin ang population. Kung ano ang mas marami. Kung mas marami ang bata, mas marami ang nagtatrabaho, may eskwelahan ba, malapit ba sa barangay, bukana ba ito, malapit sa paradahan, ito ba ang sentro ng lugar na yon? Diba? Yan ang mga kinukonsider natin. Kasi ang focus natin is to get a market. Ang focus natin is to have a space in the market. Hindi ang ating kakompetensya. Kaya nga diba sabi, focus to your customer, not to your competitors. Kasi, to be follow na yung mga diskarte. Ang importante, kailangang makita mo muna kung ang location na pag tatayuan mo ay merong paano ba yun? Meron ka pang makukuhang space sa market. Ganon, no? So, kung naalala ko dati, nabanggit ko sa advice ko before, may mga specific business. Kasi itong sinasabi ni Franklin Miano, hindi kasi ito applicable sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng klase ng negosyo, especially ang sari-sari store. Kasi po, ang sari-sari store, talagang iyan, ang konsepto niyan ay neighborhood. At ang konsepto niyan ay retail, no? So, ibig sabihin, napakaraming i-consider kung ano ang behavior ng tao when it comes to buying. Kung ano yung mga kino-consider. Hindi yan yung
tulad ng sinasabi niya na parang karinderya or restaurant, na saan ba ako kakain? Kasi, ang sari-sari store, lahat yan, ginagamit ng tao. Nagsha-shampoo, mayaman at mahirap, middle class or hindi. Nagsha-shampoo, nagtutoothpaste, naglalaba, kumakain ng tinapay. Ang restaurant, ang karinderya, magde-decide ang isang kakain, kung doon siya kakain, kapag nakita niya ang menu, kung hindi niya kinakain, hindi siya kakain doon. Pag alam niyang hindi masarap magluto doon, hindi siya kakain doon. Kung ano ang ino-offer doon na applicable sa gustong kainin ng tao, doon kakain. Kaya mahal o hindi, pag doon gusto niyang kumain, regardless sa kanyang budget, doon siya kakain. Ang sari-sari store po, iba. Retail yan. Automatic, yung lahat ng mga ano dyan, bibili niya ng tao kasi basic needs yan. Alak, sigarilyo, bigas, ice cream, kung ano-ano pa. Ang pagtatalunan na lang ng mga magkakakompetensya ay kung gaano karami ang variety mo, kung ano ang presyo mo, at paano ka magserbisyo, at kung sino ang mas unang na-access ng customer. Diba? Yun ang konsepto ng sari-sari store. Pero yung sinasabi niyang tumabi ka sa mas existing na, paano kung may sari-sari, halimbawa may sari-sari store sa isang lugar. Ang tao lang pala doon ay 50 lang pala ang customer na nag-e-exist. Tapos, magtatayo ka doon. So, ganun ba yun? Tapos masasabi mo, hindi nagtatapos yun na mabibilang ka kagad nun. Makikipagtagisan ka pa dahil may kakompetensya na nag-e-exist. Iisipin mo kung mabibilan ka ba dahil kung mahal ka. Iisipin mo kung ano pa ba ang hindi tinitinda nung makakalaban mo. Iisipin mo kung ano oras ba magbukas yung kalaban mo. Iisipin mo kung ano ang pwede mong maging edge compare sa magiging kalaban mo. Hindi nagtatapos yun sa pagtabi. No? Mas delikado yung tatabi ka. Kasi ang pangarap natin, masolo ang lugar. Ang pangarap natin, mabawasan ang kakompetensya. Yun ang sari-sari store. Hindi. Natawa nga ako, sabi ko, hindi siguro ito nagsari-sari store kasi hindi niya alam ang konsepto Hindi niya alam ang kung gaano ang galawan sa marketing strategy pagdating sa sari-sari store. I really beg to disagree with his advice kasi talagang baka mamaya mapanood ng iba yun na kagad ang isipin. So totoo yung sinasabi niyang strategy na pag may negosyong pag lumapit ka sa kakompetensya ay doon na mas mabibilan ka. Ang mas maganda ang kompetisyon na magaganap. Bakit? Ang example ko dyan, nabanggit ko na yan dati. May isang drugstore owner, pharmacy owners na marami na siyang branch. Ang ginagawa niya, doon siya pumupwesto sa may mga malalaking existing na mga drugstore like Mercury, TGP, the Generics Pharmacy, ano pa ba, Watson, marami pa yung mga klase ng mga malalaking drugstore dito sa Pilipinas. Ang target niya dumikit sa mga yon. Tapos hindi siya kalakihan na pharmacies. Pero enough to cater kung ano din ang meron kay Mercury. So saan sila maglalaban? Sa price. Yon. Lumalapit siya doon siya nagpupwesto kasi alam niya na pag may Mercury doon o may malaking drugstore doon, alam niya puntahin ng tao yon, puntahin ng target market niya. Kasi ang target market niya ay specific. Ang target market kasi ng pharmacy, syempre gamot, yung may mga sakit. Diba? Ano na lang yan, dagdag na lang yung may mga diaper, gatas, dagdag na lang yan. So, ibig sabihin, mahirap basta-basta humanap ng location na sa klase ng negosyo niya na agad-agad meron siyang magiging target market. So, ang gagawin niya, didikit siya doon sa mga malalaking pharmacies para yung mga mamamahalan doon or yung wala kay malaking pharmacies, sa kanya pupunta. So, magkakaroon siya ng share market. Pero sa sari-sari store, guys, hindi applicable yon, Hindi applicable yon. The more na mas maraming at na may nag-e-exist na kakompetensya, the more na mas may tsansang lumiit ang iyong kita. Okay? The more na mas may tsansang mabawasan. Hindi yan katulad ng pharmacy na matumal
Dahil kung wala namang may sakit masyado, syempre, di ba? Ang sari-sari store, pag sinabi mong matumal, talagang magtataka ka bakit matumal, basic needs to. Ganon. So, kumbaga ba, ang point ko lang dito, guys, is, yung strategy yung marketing strategy na gusto niyang i-imply ay hindi applicable pagdating sa sari-sari store. Now, pwede yung sinasabi niya na hindi kapwa sari-sari store ang tatabihan niya. Mga malalaking supermarket na hindi nagre-retail. Pwede yon. No? Let's say, for example, wholesaler doon hindi nagtitingi. Ikaw nagtitingi ka. Pwede ka. May edge ka. Pero yung sasabihin mong didikit ka sa kapwa mo lang din sari-sari store, hindi taan yun. Yung kaparehas mo lang din ng retail, hindi applicable yon. Kasi nasa danger zone ka, ika nga. No? Dahil yung chance na mas magandang kumabig ng kita, mababawasan kasi competitor is existing. Okay? And another thing is, pag papansinin nyo, si Dali at saka si Osave, meron silang mga branches doon sa malapit kay Pure Gold. Dito lang sa amin may Osave, tapos Pure Gold. Malapit sa mga pamilihan, may Dali sa Santa Maria, malapit yan sa mga malalaking supermarket sa Santa Maria. Ano ang nila? Same price sila na mababa, pero convenient. Meron silang mga presyo na mas mababa pa sa mga supermarket. Di kayo maniniwala. Ang maling kay Osave 110 lang. Pero kay Direct Way na pinamimilhan ko 118. Same as with other malalaking supermarket, nasa 118 mahigit. So, yon ang kanyang dinadali na lugar. No, bukod doon pa sa mataong lugar at tinatapatan din niya ang 7-Eleven at ang Alphamart, is also gustong-gusto nila yung malapit sila sa mga malalaking supermarket. Kasi yung mga mahihirapan at yung mga maiirita na mamili ng pagkaano-ano at kung konti lang naman din ang pamimilihin at kung available kay Dali or kay Osave, dun pupunta. So kaya may market. Pero pag sari-sari store style, retail style na ganito, na ultimo biscuit nagtitingi tayo, ultimo candy nagtitingi tayo, hindi applicable yon. The more na mas malapit tayo sa ating mga kakompetensya, the more na mas lumiliit ang chance natin kumita ng malaki. No? So, naintindihan po ba? So, again and again, lagi yung ina-advise ko po sa inyo ay feasibility study when it comes to location para malaman nyo kung magsasuccessful ang inyong hanap buhay. At when it comes naman po sa tanong ni Aubrey Miles na paano mapapalago, may existing na paano mapapalago ang kanyang negosyo, walang kapital, napakarami pong ways para po umayos. Pwede kang mag-loan, pwede kang magbawas ng gastos, pwede kang consignment, pwede ka namang magpaunti-unti lang muna hanggang sa magparaos na makaakyat ng paunti-unti. Alam niyo po kasi, minsan, hindi po mamimili or customer ang problema ng isang hanap buhay. Ang problema po kasi, yung wrong management, yung paghawak ng pera, yung financial yung how you manage your financial, no? Yung financial management mo. Kaya imbis na lumago ang hanap buhay mo, bumabagsak ka kasi mali ang paghawak mo mali kang magpaikot, mali kang magdiskarte ng presyo. Puro mas malaki pa ang expenses mo versus sa iyong kikitain, kakabigin. So, paano kahit gaano kabigyan ka ng milyon na puhunan, never kang lalaki at aangat. Kasi nga, kailangan magaling ka mag-rolling. Kailangan marunong kang dumiskarte. Okay? So, sana may natutunan kayo sa lesson natin, sa ating napag-usapan for today's video. Kasi, inaalala ko, baka mamaya, dumaan din sa feed nyo, aspiring kasari kayo, basta na lang kayong nakinig. Pero hindi muna kayo nag-isip na baka may mas okay pa na advices or tips and ideas na po pwede nyo i-reconsider para kung mag-go ba kayo. No? But yun nga, again and again, sa case na tanong ni Ma'am ni Aubrey Miles dito, existing na. Paano mapapalago? Tapos ang advice nitong isa, dumikit sa as much as possible sa may existing na sari-sari store. Di ba? Wala lang. So yun. So sa piece of advice. Okay? So this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!